Hey guys, so today i-share ko lang yung trade natin for today. Ang tinitrade natin is si WorldCoin. Yung kanyang code is WLD. Now, bakit ko tinitrade si WorldCoin as of the moment? Kasi kung mapapansin nyo guys, itong 50 MA ay ang nagsisilbing resistance levels for WorldCoin. Nire-respeto ni WorldCoin itong 50 MA na ito. And kung mapapansin nyo guys, mag-zoom in tayo. Palakihin natin yung ating monitor. Ayan, kung mag-zoom in tayo, nabasag na ni WorldCoin yung ating 50 MA after a long time. So kung mapapansin nyo, ilang days yan. Months, days. Sukatin natin mula dito sa taas hanggang dito. Okay? 172 days. Alright? So napakatagal niya, no? Bago nabasag ni WorldCoin. And successful yung kanyang pagkakabasag. Kaya yan yung naging reason number 1 natin, no? Kung bakit binili natin si WorldCoin. Reason number 2, aside sa nabasag na ni WorldCoin, yung 50 MA, ang ginawa niya is nagkaroon ng retracement. Anong ibig sabihin? Bumaba siya ulit doon sa 50 MA, okay? Para mag-establish ng panibagong support levels. Alright, that's reason number 2. Proper retracement. Okay? Next reason natin kung bakit natin binili si WorldCoin is dahil dito sa ating Fibonacci levels. Sukatin natin mula dito sa baba, okay? Tapos hanggang doon sa taas, tapos extend na lang natin. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, nandun na ngayon yung presyo ni WorldCoin sa Fibonacci levels natin. So ibig sabihin may tatlong reason na tayo kung bakit magandang bilhin na ngayon si WorldCoin. Kaya yung ginawa natin, nung nakita natin nag-retrace na ngayon si WorldCoin and nung nakita natin na medyo malapit na siya doon sa Fibonacci levels natin, pumasok na tayo, no, and binili na natin si WorldCoin. And now we are currently up with around $13 dito kay WorldCoin. So yung capital natin dito ay nasa around $50 lang, no, $52 to be exact. Tapos 10x lang yung ginamit natin dito kay WorldCoin. So ngayon guys, ang gagawin natin is magsaset tayo ngayon ng take profit levels natin. Yung first target natin ay sa mga areas na ito. Okay? So, bakit dito? Kasi ito yung previous resistance ni WorldCoin. So, I'm hoping na maaabot niya rin yan kapag malakas yung momentum ni WorldCoin. And at the same time, kung pagmamasdan nyo rin ito dito guys, ito yung tinatawag nating fair value gap. Okay? Sa mga levels na yan. Alright? So, ibig sabihin, may malaking chance na umabot sa levels na yan yung presyo ulit ni WorldCoin. Kasi babalikan at babalikan talaga ng presyo yung fair value gap or yung tinatawag nating imbalance orders. Alright? So, ang gagawin natin ngayon, no, is magsaset tayo ngayon ng take profit levels. Alright? So, lagay na lang natin dito sa taas. Ayan. Dito sa dulo ng candle. Ang gagawin ko ngayon guys is pupunta tayo ngayon dito sa close tab. Tapos, punta tayo ngayon dito sa TP or SL. Okay? Tapos, make sure na yung trigger price natin ang nakalagay is marked. Alright? Now, ang gagawin ko ngayon guys is kukunin ko na lang yung value nito ngayon. So, 1.712. Okay? Yan yung value natin. And, next amount. Magkano yung amount na ibebenta natin? Ang gusto ko guys ay ibenta lang yung half. Alright? Bakit half? Kasi tingin ko, aakyat pa si WorldCoin at tataas pa yung kanyang value sa mga susunod na araw. Kaya, half lang muna. Alright? So, ang gagawin natin ngayon is, i-close natin ngayon yung ating long position. Okay? Kasi naka-long tayo. Ibig sabihin, we're expecting it to go up. So, dapat close long yung piliin natin. Okay? Next. Ayan. So, nakalagay na tayo dito ng close long. So, ang ibig sabihin nito guys, kapag umakyat dito yung presyo, kikita tayo ngayon ng $23 or mahigit 1,000 pesos. Okay? Tapos yung other half naman guys, ang plano natin is ibebenta natin dito sa levels na ito. Ito. So, ibig sabihin kapag umabot yung presyo ni WorldCoin dito sa 1.904, okay? Ilalagay natin at market order. Ibig sabihin, at the current market price, matitrigger yung ating sell order. And ibebenta naman natin ngayon ng 100%. Okay, ibig sabihin yung buong
position natin, ibebenta natin kapag umabot na yung presyo dito. Alright? And click nyo lang close long. Ayan. So, ibig sabihin, kapag umabot man yung presyo ni WorldCoin sa mga levels na ito, pwede na tayong kumita ng around $100. Okay? And let's see kung talagang kayang abutin ni WorldCoin yung ating take profit levels, no? Pero kung sakaling hindi man, well, at least nakapagbenta na tayo dito ng half ng possible nating kikitain for WorldCoin. And yung stop loss natin, guys, is nilagay ko lang dito sa baba ng previous candle na ito. Okay, palakihin natin yung ating screen. Ayan, kung mapapansin nyo, dito ko lang nilagay yung aking stop loss levels for long coin sa baba ng previous candle. Alright? So, ibig sabihin, guys, I'm only risking $2, no? Para sa possible profit na $23. Or kung sakaling malakas man talaga yung magiging takbo ni WorldCoin, posible tayong kumita ng around $100 for this trade. So, ayun, ganun natin nilalaro si WorldCoin and hopefully mag-materialize itong trade na ito. So, again, kung gusto nyong gayahin itong trade na ito, kayo yung bahala, trade at your own risk. Ang dapat nyo lang gawin is mag-risk ng amount of money na kaya nyong mapatalo. Okay? Again, trade at your own risk. Until next time, guys, have a great day. Peace out.